Napakalungkot na araw ngayon sa buhay ko. Napakalamig ng hangin. O baka manhid na lang talaga ang puso ko dahil sa matinding kalungkutan. Si inay, ang tanging pamilya na mayroon ako, ay inilibing lang kaninang tanghali. Napakabilis ng lahat. Kung kailan, kahapon lang ng hapon, tinawagan pa ako ni inay. Masayang nagkukuwento tungkol sa orchid sa likod bahay niya na bagong bukad. Ngayon, ang tawanan na iyon ay nawala na magpakailanman, nag-iwan ng masakit na butas sa dibdib ko. Nakaupo ako sa sulok ng kwarto. Nakatingin ng walang laman sa salamin ng aking vanity table. Namamaga ang mga mata ko. Pula at maga. Dahil sa walang tigil na pag-iyak. Mula pa kagabi. Mabigat ang simpleng itim na damit na suot ko. Kasing bigat ng pasanin sa isip ko. Umaasa ako na darating si Reynaldo, ang asawa ko. Yakapin ako. Papayapain ako. At sasabihin na magiging maayos ang lahat. Sa loob ng 3 taon ng aming kasal, si Reynaldo ay laging mukhang perpektong asawa. Siya ay charismatic, matagumpay sa pagtatayo ng kanyang kumpanya, at laging malumanay sa harap ng lahat. Inakala ko na siya ang magiging sandalan ko sa panahon na ganito ako kadurog. Ngunit, ang malakas na tugtog mula sa ibaba ng aming marangyang bahay ay sumira sa aking pag-asa. Hindi nagluluksa si Reynaldo. Sa halip, inutusan niya ang mga manggagawa na maghanda ng isang party. Isang party sa mismong araw na inilibing pa lang si inay. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko kaninang hapon. Inutusan niya ang isang malaking catering service na dumating at mag-ayos ng mga marangyang mesa sa sala. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ko mula sa labas. Nakatayo si Reynaldo sa pintuan. Ang mukha niya na dati gwapo, ngayon ay matigas at malamig. Nakasuot siya ng maayos na polo at mamahaling Amerikana na akmang-akma sa katawan niya. Wala ni katiting na bakas ng kalungkutan sa mukha niya. Bakit ka pa rin nakaupo dyan? Tanong ni Reynaldo sa matalim na tono. Napatingin ako sa kanya. Hindi makapaniwala. Reynaldo, kalilibing lang ni inay. Bakit ka nagpa-party sa ibaba? Hindi ito angkop. Iisipin ng mga kapitbahay na wala tayong puso. Nagbuntong hininga si Reynaldo, saka lumakad palapit sa akin. Matatalim ang mga mata niya. Hindi ito celebration party, dalisay. Ito ay business meeting sa mga importanteng investor at kliyente. Ang kumpanya ko ay nasa bingit ng pagbagsak. Kailangan kong kumbinsihin sila na hindi makakaapekto ang pagkamatay ng nanay mo sa financial stability ng kumpanya natin. Ang nanay mo ang pinakamalaking nagpopondo at kailangan nila ng kasiguruhan. Pero hindi ngayong gabi, Reynaldo. Nagluluksa ako. Sigaw ko. Muling bumuhos ang luha sa pisngi ko. Bigla akong sinunggaban ni Reynaldo sa braso nang napakahigpit kaya napangiwi ako sa sakit. Ang mukha niya ay lumapit sa mukha ko. Nagpapakita ng galit na hindi ko pa nakita dati. Kung patay na ang nanay mo, ano ngayon? Magpalit ka na at pagsilbihan mo ang mga bisita ko. Huwag kang iiyak sa harap nila. Umakto ka na parang isang kapaki-pakinabang na asawa. Kahit ngayon lang, natigilan ako. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ng asawa ko, na parang punyal na tumusok sa puso ko. Ang hawak niya ay napakahigpit. At sa unang pagkakataon, ay natakot ako sa titig ng lalaking kasama ko matulog gabi-gabi. Binitiwan niya ako ng marahas. Saka tumalikod patungo sa pinto. Bumaba ka sa loob ng 20 minuto at magdala ka ng tray ng inumin. Huwag mo akong ipahiya, banta niya, bago isara ang pinto ng malakas. Napaupo ako sa sahig. Umiiyak ng mahina. Wala akong pagpipilian. Sa bahay na ito, kontrolado ni Reynaldo ang lahat. Nang nanginginig ang mga kamay, pinunasan ko ang mga luha ko. Inayos ang make-up para takpan ang maputla kong mukha. At bumaba, ang aming maluwang na sala ay ginawang banquet hall. Ilang dosenang tao na nakasuot ng mamahaling damit ang nakatayo, nang magkakagrupo. May hawak na baso ng alak, nagtatawanan, at nag-uusap tungkol sa negosyo. Walang nagmamalasakit na ang bahay na ito ay nagluluksa. Kumuha ako ng tray.
na may baso ng inumin mula sa isang waiter at nagsimulang maglibot. Pekeng ngiti ang isinuot ko sa mukha. Sinasagot ang mga formal na pagbati mula sa mga bisita na nag-aalok lang ng mabilis na pakikiramay bago bumalik sa pag-uusap tungkol sa stocks at investment. Nang nakatayo ako malapit sa isang malaking haligi, saglit na nagtatago mula sa ingay, may isang biglang tumayo sa tabi ko. Lumingon ako at nakita ang isang napakatangkad at matipunong estranghero. Nakasuot ang lalaki ng simpleng itim na Amerikana, ngunit ang aura niya ay napakaiba sa ibang bisita ni Reynaldo. Matigas ang mukha niya na may matatalim na tingin na tila kayang basahin ang aking isipan. Hindi ko pa siya nakita sa lupon ng kaibigan o negosyo ni Reynaldo. Kumuha siya ng isang baso ng inumin mula sa aking tray, ngunit hindi agad niya inalis ang kamay niya. Lumapit siya sa akin. Nagpapanggap na tinitignan ang painting sa likod ko. Saka bumulong ng isang bagay, ng napakahina, ngunit matigas. Ang nanay mo ay hindi namatay sa atake sa puso, Dalisay. Siya ay pinatay. Agad akong nanigas. Naramdaman ko na parang huminto ang pagdaloy ng dugo sa ugat ko. Lumingon ako at tinitigan siya nang nakadilat ang mga mata. Pigil ang hininga ko. Gusto kong sumigaw at tanungin kung sino siya. Ngunit sanyasan ako ng lalaki gamit ang mga mata niya na manatiling kalmado. At ikaw ang susunod na target ngayong gabi. Patuloy ng lalaki. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Huwag kang iinom ng kahit anong inumin mula sa asawa mo. Kung gusto mong mabuhay, maghanap ka ng paraan para makalabas sa kwartong ito. Hanapin mo ang bulsa sa kanan ng iyong damit mamaya, bago ko pa maproseso ang lahat ng nakakapanindig balahibong pangungusap na iyon. Umalis ang misteryosong lalaki, sumama sa karamihan ng mga bisita, na tila walang nangyari. Mabilis na tumibok ang puso ko. Hanggang sa sumakit ang dibdib ko. Nahilo ako. Ano ang ibig sabihin ng taong iyon? Ang nanay ko ay pinatay. Ang susunod na target? Ito ay tiyak na isang napakawalang puso na biro, o marahil ang lalaking iyon ay isang baliw na nakapasok sa party. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko, ngunit sa kaibuturan ng aking puso, ay may isang babalang umilaw ng maliwanag. Napakalusog ni nanay. Ang kanyang pagkamatay ay talagang masyadong kakatwa. Naputol ang aking pag-iisip nang maramdaman ko ang tapik sa aking balikat. Nakatayo si Reynaldo sa likuran ko. Nakangiti ng mainit sa mga bisita na nakatingin sa amin. May hawak siyang baso ng red wine sa kamay. Mahal, mukha kang maputla, sabi ni Reynaldo sa boses na sadyang pinalambot para marinig ng mga nakapaligid sa amin. Inumin mo ito. Ang alak na ito ay makakapagpakalma at makakapag-relax sa iyo. Sigurado akong napapagod ka. Iniabot ni Reynaldo ang baso sa bibig ko. Perpekto ang kanyang ngiti. Ngunit, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin nang may nakakatakot na pamimilit. Naalala ko ang mga salita ng misteryosong lalaki kanina. Huwag kang iinom ng kahit anong mula sa asawa mo. Biglang nanginginig. Nang husto ang kamay ko. Ang aking survival instinct ang umiral. Nang tangkain ni Reynaldo na idikit ang baso sa bibig ko, sadyang umatras ako at nagkunwari na natapilok sa dulo ng aking damit. Nahulog ang baso mula sa kamay ni Reynaldo, bumagsak sa marmol na sahig, at nabasag. Bumuhos ang pulang likido, na dumihan ang mamahaling karpet sa ilalim namin. Ilang bisita ang lumingon sa amin, namula ang mukha ni Reynaldo sa pagpipigil ng galit. Ngunit kailangan niyang panatilihin ang kanyang imahe sa harap ng publiko. Naku! Pasensya na sa asawa ko, nabigla pa rin siya, sabi ni Reynaldo, habang nakangiti ng paumanhin sa mga bisita. Sa kanya ako tiningnan, nang nakamamatay, at bumulong ng mahina sa tainga ko. Napakabobo. Maglinis ka na, at pumunta sa banyo ngayon. Agad akong tumango. Nagkunwari na sobrang nagpapanik. Iniwan ko ang tray ng inumin, at dali-daling lumayo sa karamihan. Nanginginig ang mga hakbang ko. Hindi ako papunta sa banyo, kundi halos tumatakbo papunta sa isang tahimik na pasilyo na patungo sa opisina ni Reynaldo. Kailangan ko ng ligtas na lugar para mag-isip.
Kinuha ko ang bulsa sa kanan ng aking damit tulad ng sinabi ng lalaki. Naramdaman ng daliri ko ang isang maliit na papel. Isang calling card. Nakasulat doon ang pangalang Dante, kasama ang isang serye ng numero ng telepon nang walang pangalan ng kumpanya o posisyon. Sino si Dante? At anong madilim na sikreto ang nangyayari sa sarili kong bahay? Ang opisina ni Reynaldo ay laging sarado para sa akin. Laging nakalak ang pinto niya at pinagbabawalan niya akong pumasok, na ang dahilan ay pribado ang mga dokumento ng kumpanya. Ngunit ngayong gabi, sa gitna ng kaguluhan ng party, tila nakalimutan ni Reynaldo na ilak ang kwarto. Pinaikot ko ang doorknob gamit ang nanginginig pa ring mga kamay at bumukas ang pinto ng walang pagtutol. Pumasok ako sa kwarto na tanging ang maliit na lampara sa mesa lang ang nagbibigay liwanag. Ang kwartong ito ay amoy tabako at matapang na masculine perfume. Sumandal ako sa saradong pinto, sinusubukang ayusin ang aking hininga. Ang aking ulo ay puno ng libu-libong katanungan. Ang mga salita ng lalaking nagngangalang Dante ay patuloy na umiikot sa aking isip na parang sirang cassette tape. Ang nanay mo ay pinatay. Ikaw ang susunod na target. Bigla akong nakarinig ng mabibigat na yabag at mahinang tawanan mula sa pasilyo na papalapit sa opisina. Tila tumalon ang puso ko sa lalamunan. Boses iyon ni Reynaldo. Hindi siya nag-iisa. Mayroon ding tunog ng sapatos na may mataas na takong ng isang babae kasama niya. Sinunggaban ako ng panik kung makita ako ni Reynaldo sa opisina niya matapos niya akong utusan na pumunta sa banyo. Tiyak na magagalit siya ng husto. Nang hindi nag-iisip, nakita ko ang isang malaking kahoy na aparador sa sulok ng kwarto na karaniwang ginagamit ni Reynaldo para mag-imbak ng mga file at ekstrang Amerikana. Agad akong tumakbo patungo sa aparador. Binuksan ang pinto, pumasok, at dahan-dahang isinara, bago pa man bumukas ang pinto ng opisina. Mula sa siwang ng pinto ng aparador na hindi sarado ng lubusan, pinigilan ko ang aking hininga. Ang kwarto ay ngayon ay maliwanag. Pumasok si Reynaldo, na sinundan ng isang magandang babae, na nakasuot ng masikip na pulang damit. Siya si Elena, ang pangunahing business partner ni Reynaldo. Si Elena rin ay matalik kong kaibigan. Madalas siyang pumupunta sa bahay at sinasamahan si inay mag-usap habang busy kami ni Reynaldo. Ngunit, ang nakita ko pagkatapos ay nagpakulo ng dugo ko. Agad na hinila ni Reynaldo ang bewang ni Elena at hinalikan ang labi nito ng may matinding pagmamahal. Sinuklian ni Elena ang halik habang mahinang tumatawa. Ipinalibot ang braso niya sa leeg ng asawa ko. Tinakpan ko ang bibig ko nang mahigpit gamit ang magkabilang kamay. Pinipigilan ang pag-iyak para hindi makagawa ng kahit anong ingay. Nanghihina ang mga binti ko. Ngunit kailangan kong manatiling nakatayo ng tuwid sa loob ng masikip na aparador na ito. Sa wakas, nagkaroon din tayo ng oras na magkasama. Bulong ni Elena na may mapanuksong tono habang hinahaplos ang dibdib ni Reynaldo. Napaka-boring ng party. Lalo na ang makita ang mukha ng asawa mong patuloy na umiiyak. Kailan mo ba aayusin ang problema sa kanya? Nag-sniff si Reynaldo. Lumakad patungo sa mesa at nagbuhos ng 2 baso ng whiskey. Ibinigay niya ang isa kay Elena. Ngayong gabi, medyo nagulo ang plano ko. Balak ko sanang himatayin siya gamit ang sleeping pills sa red wine kanina. Ngunit ibinuhos lang ng pabaya na babae iyon. Lagi siyang nagdudulot ng problema. Dinilat ko ang mga mata ko. Ang inumin kanina ay talagang nahaluan. Ang babala ni Dante ay totoo. Sumimsim si Elena sa inumin niya. Kung gayon, ano na ngayon? Wala na tayong masyadong oras. Reynaldo, muling tinawagan ako ng mga tagapaningil mula sa sindikato kaninang hapon. Binigyan kanila ng 3 araw. Kung hindi mo mababayaran ang utang mo sa sugal na 10 bilyong piso, hindi lang nila kukunin ang kumpanya mo, kundi pati na rin ang buhay mo. At ayaw kong madamay, utang sa sugal. Sindikato ng mga loan shark, 50 bilyong piso. Pakiramdam ko ay sasabog ang ulo ko. Si Reynaldo, na laging nagsasabi na siya ay isang matagumpay at tapat na negosyante, ay lumabas na isang adik sa sugal na may utang sa mga loan shark. Kalma ka lang, mahal, sabi ni Reynaldo habang niyayakap si Elena mula sa likod.
Naresolba ko na ang problema ng nanay niya kagabi. Napakadali lang palitan ang gamot sa puso ng matandang iyon, ng synthetic poison na binili ko sa black market. Walang doktor ang maghihinala. Nagiiwan ang lason ng parehong sintomas ng atake sa puso at walang bakas sa dugo. Bumuhos ang luha ko. Masikip ang dibdib ko hanggang sa pakiramdam ko ay sasabog ang baga ko. Ang sarili kong asawa, ang lalaking pinagkakatiwalaan ko, na humahaplos sa buhok ko gabi-gabi, ay lumabas na isang halimaw na walang awang pumatay sa aking ina. Kinagat ko ang pulso ko nang mahigpit para pigilan ang hiyaw na nakasiksik sa lalamunan ko. Ang sakit sa kamay ko ay hindi maihahambing sa pagkawasak ng puso ko ngayon. Ang aking kaibigan, ang aking asawa, nagtulungan silang sirain ang pamilya ko. Napakatalino mo. Ngunit hindi pa natin makukuha ang pera hanggat hindi pa napipirmahan ni Dalisay ang power of attorney para sa paglilipat ng assets. Itinago ng nanay niya ang certificate ng minahan na nagkakahalaga ng 2 bilyong piso sa isang bank vault na nakapangalan kay Dalisay. Hindi mo kayang i-cash ito ng mag-isa? Alam ko, sagot ni Reynaldo. Nang malamig, ang kanyang walang pusong mukha ay nakikita sa bintana. Ngayong gabi, pagkatapos umuwi ng mga bobo na bisita na iyon, ikukulong ko si Dalisay sa taas, ikakadena ko siya, at hahayaan siyang magutom hanggang umaga. Bukas ng umaga, pipilitin ko siyang pirmahan ang lahat ng dokumento sa paglilipat ng assets sa harap ng aking binayaran na notaryo. Kung tumanggi siya, puputulin ko lang ang mga daliri niya isa-isa, hanggang sa pumayag siya. Mahinang tumawa si Elena. Kung gayon, pagkatapos mong makuha ang kanyang pirma, napakadali na pagkatapos, lumitaw ang ngisi ni Reynaldo. Pipilitin ko siyang lunukin ang natitirang lason na ginamit ko sa nanay niya. Tapos, isasabit natin ang kanyang katawan sa ceiling fan ng kwarto. Iisipin ng pulisya na nagpakamatay si Dalisay dahil sa matinding depresyon matapos mawala ang nanay niya. Mayroon akong 12 testigo ngayong gabi na nakakita sa kanyang umiiyak at mukhang napakahina sa party, isang perpektong alibi. Napaurong ako ng isang hakbang sa loob ng aparador at hindi sinasadya ay nasagi ang isang kahoy na kahon sa likod ko. Mahinang tunog ng kahoy na nag-iingay ang narinig. Medyo matalim, sa gitna ng kwarto na nagsisimulang tahimik. Agad na huminto ang pag-uusap ni na Reynaldo at Elena. Anong tunog iyon? Tanong ni Elena. Nagbago ang tono niya at naging mapagbantay. Maghintay ka dito, sabi ni Reynaldo. Naririnig ko ang tunog ng mga sapatos na leather ni Reynaldo na dahan-dahang papalapit sa aparador kung saan ako nagtatago. Bawat yapak ng sapatos niya sa sahig ay parang countdown sa aking kamatayan. Nanginginig ang buong katawan ko sa takot. Ipikit ko ang mga mata ko. Nagdasal sa Diyos. Humihingi ng himala na magliligtas sa akin ngayong gabi. Kung bubuksan ni Reynaldo ang pintong ito, tiyak na mamamatay ako. Huminto ang mga yabag sa tapat mismo ng pinto ng aparador. Pinigilan ko ang hininga ko hanggang sa sumakit ang dibdib ko. Nakita ko ang anino ni Reynaldo mula sa siwang ng aparador. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Inabot ang kahoy na doorknob ng pinagtataguan ko. Napakalapit ng hininga ng asawa ko. Tanging isang manipis na piraso ng kahoy ng pinto ng aparador lang ang nakapagitan sa amin. Ang kanyang kamay ay nakadikit na sa doorknob. Ipikit ko ang mga mata ko, kinagat ang ibabang labi ko. Nang mahigpit hanggang sa naramdaman ko ang amoy ng dugo sa bibig ko. Naghanda ako sa pinakamasama. Kung bumukas ang pintong ito, magtatapos ang buhay ko. Ngayong gabi. Hindi magdadalawang isip si Reynaldo na patayin ako dito at itapon ang bangkay ko sa isang lugar. Ngunit sa mismong pinakamahalagang sandali, isang malakas na katok ang narinig mula sa pangunahing pinto ng opisina. Ang katok ay napakabastos at nagmamadali. Sinira ang nakakatakot na katahimikan. Ginoong Reynaldo, pasensya na po sa istorbo, Ginoo. Ang nanginginig na boses ng isang waiter ay narinig mula sa labas ng kwarto. Hinahanap po kayo ng pulisya chief sa main living room. Sabi po niya ay may mahalagang bagay kayong pag-uusapan bago siya umuwi ngayong gabi.
Huminto ang kamay ni Reynaldo sa paggalaw. Bahagya akong binuksan ang mga mata ko. Sumisilip mula sa maliit na siwang ng aparador. Nakita ko na nagbago ang itsura ni Reynaldo at naging inis. Suminghal siya ng padabog at inalis ang kamay niya sa doorknob ng aparador ko. Lintik. Mahinang mura ni Reynaldo. Lumingon siya kay Elena na nakatayo pa rin malapit sa mesa ng opisina niya. Kailangan kong kausapin ang matandang iyon ngayon. Kung baliwalain ko siya, baka maghinala siya. Maghintay ka dito. O bumalik ka sa karamihan. Umakto ka na parang walang nangyari. Dali, bumalik ka na. Kailangan na nating hanapin ang bobo mong asawa at ikulong siya sa taas. Mahinang bulong ni Elena. Tumango si Reynaldo. Mabilis siyang umalis sa opisina. Sinundan ni Elena ng ilang hakbang sa likod niya. Narinig ang tunog ng pagsara ng pinto ng opisina. Saka ang tunog ng susi na pinilipit mula sa labas ng 2 beses. Click! Click! Nilock ni Reynaldo ang kwartong ito. Naghintay ako ng ilang minuto na tila oras. Nang lubos akong sigurado na wala nang tunog ng yapak sa labas ng kwarto, itinulak ko ang pinto ng aparador at lumabas. Ang hangin sa labas ng aparador ay napakalamig. O baka ang katawan ko lang ang nawalan ng init dahil sa matinding takot. Nanginginig ng husto ang mga binti ko. Kaya kinailangan kong kumapit sa gilid ng mesa ng opisina ni Reynaldo para hindi ako bumagsak sa sahig. Hindi ako pwedeng manatili dito. Babalik si Reynaldo kaagad pagkatapos ng kanyang usapan sa bisita at sisimulan niya akong hanapin sa bawat sulok ng bahay. Tiningnan ko ang paligid ng madilim na kwarto. Naghahanap ng labasan. Nakalak ang pinto mula sa labas. At imposible para sa akin. Nasirain ito nang hindi umaakyat ng pansin ng mga katulong sa labas. Agad na napunta ang tingin ko sa malaking bintana sa likod ng mesa ng opisina na direktang nakaharap sa gilid ng hardin. Nang hindi nag-aaksaya ng 1 segundo, dali-dali akong lumapit sa bintana. Nanginginig ang kamay ko. Habang binubuksan ang lumang bakal na aldaba na nakalak sa bintana, mahinang umingay ang bintana nang itulak ko itong bukas. Agad akong sinalubong ng hangin sa gabi. Dala ang amoy ng basang damo at bulaklak ng sampagwita, na ironikal na nagpaalala sa aking yumaong ina. Kailangan kong umakyat palabas. Itinaas ko ang dulo ng aking mahabang itim na damit. Inilagay ang isang paa sa bintana at itinulak ang katawan ko palabas. Ang bintana ng opisina na ito ay nasa unang palapag, ngunit medyo mataas ang posisyon nito mula sa lupa. Nang tumalon ako pababa, sumabit ang dulo ng aking sapatos na may mataas na takong sa ugat ng puno ng rosas sa ilalim ng bintana. Nabagsak ako at gumulong sa madamo na lupa. Masakit ang bukong-bukong ko at nadumihan ang damit ko ng basang lupa. Napangiwi ako sa sakit, ngunit mas malaki ang takot ko kaysa sa pisikal na sakit na ito. Agad kong hinubad ang 2 sapatos na may mataas na takong na nagpapahirap sa akin at itinapon ang mga ito sa mga halaman. Simula ngayon, kailangan kong tumakbo ng walang sapatos. Dahan-dahan akong gumapang sa mga halaman sa gilid ng hardin. Iniiwasan ang liwanag ng mga ilaw sa hardin. Malabo. Naririnig ko pa rin ang tunog ng musika at tawanan mula sa loob ng sarili kong bahay. Ang bahay na ito na dati kong itinuturing na aking palasyo, ay ngayon ay naging slaughterhouse para sa akin. Nang makalabas ako sa likod na bakod na hindi masyadong bantay, agad akong tumakbo ng buong lakas patungo sa highway. Napakagabi na, ang mga kalsada sa elite subdivision na ito ay mukhang tahimik at madilim. Mayroon lamang mahinang ilaw mula sa mga poste ng ilaw sa kalsada bawat ilang daang metro. Tumakbo ako sa malamig at magaspang na aspalto. Ang maliliit na bato ay tumusok sa talampakan ng aking mga paa na hindi sanay maglakad ng walang sapin. Ngunit hindi ko ito pinansin. Patuloy akong tumakbo. Kinakapos ako ng hininga. Muling bumuhos ang luha sa aking madumi na pisngi. Sa bawat pagdinig ko ng tunog ng makina ng kotse mula sa malayo, lalong lumalaki ang aking panik. Agad akong lulundag sa likod ng malaking puno o magtatago sa likod ng basurahan sa gilid ng kalsada. Ang aking isipan ay puno ng masasamang imahe. Paano kung kotse iyon ng mga tauhan ni Reynaldo? Paano kung nalaman niya
na nakatakas ako at nag-utos ng mga goons na mag-scan sa mga kalsada ngayong gabi. Matapos tumakbo ng ilang kilometro ng walang tiyak na direksyon, pakiramdam ko ay nasusunog ang dibdib ko. Hindi ko na kaya. Sugat at duguan ang mga binti ko. Sa dulo ng malaking highway, nakita ko ang isang kumikislap na neon light mula sa isang 20 oras na minimart na mukhang tahimik. Iyon ang tanging maliwanag na lugar sa lugar na ito. Binuo ko ang natitirang lakas ko at tumakbo patungo sa minimart. Malakas na tumunog ang kampana ng pinto nang itulak ko ang salamin na pinto. Agad akong sinalubong ng malamig na hangin mula sa aircon. Sa cash register, ang isang binatang nakasuot ng uniforme ng minimart ay mukhang sobrang gulat nang makita ako. Siyempre, nagulat siya. Sigurado akong mukha akong baliw o isang gumagala na multo. Gusot ang buhok ko. Madumi ang itim na damit ko ng lupa at tuyong dahon. Maputla ang mukha ko, na may mga bakas ng makeup, na natunaw ng luha at duguan ang mga binti ko. Ate, ayos ka lang po ba? Tanong ng cashier, sa nanginginig na boses. Nakadilat ang mga mata niya sa takot. Tumakbo ako patungo sa cash register, kinapitan ng gilid ng mesa, nang nanginginig ang mga kamay. Tulong po! Hikbi ko. Halos mawala ang boses ko. Tulong po. Ninakawan po ako. Kinuha po ang wallet at cellphone ko. Hinahabol po ako ng mga masasamang tao. Pwede po ba akong manghiram ng cellphone niyo saglit lang? Isang tawag lang po. Pakiusap po. Sadyang nag-imbento ako ng kwento tungkol sa pagnanakaw. Hindi ako nangahas sabihin na ang sarili kong asawa ang sumusubok na patayin ako. Kung sasabihin ko ang totoo, baka agad na tumawag ang cashier na ito sa lokal na pulisya. At alam kong kaibigan ng asawa ko, ang mga matataas na opisyal ng pulisya sa lugar na ito. Hindi ako makapaniwala sa sino mang nakauniporme sa ngayon. Ang binata ay tumingin sa akin ng may awa. Nang hindi nagtatanong ng marami, agad niyang inilabas ang kanyang smartphone mula sa bulsa ng pantalon niya at ibinigay sa akin. Ate, gamitin niyo po. Kailangan niyo po ba ng mainit na tsaa? Hindi na po. Maraming salamat po. Mabilis kong sabi. Nanginginig ng husto ang kamay ko habang kinukuskus ko ang bulsa ng aking damit at inilalabas ang isang maliit at kupas na calling card. In-type ko ang serye ng mga numero sa calling card sa screen ng cellphone ng binata. Mabilis na tumibok ang puso ko nang marinig ko ang ringtone. Paano kung hindi niya sinasagot? Paano kung ang misteryosong lalaki ay nagmamayabang lang? Sa ikatlong ring, sinagot ang tawag. Isang malalim at kalmadong boses ang narinig mula sa kabilang linya. Dante po ito. Nang marinig ang nakakapanatag na boses na iyon, bumagsak ang aking depensa. Mahina akong humikbi. Hello? Dalisay po ito. Ang babae sa party kanina. Ang babala niyo po ay lahat totoo. Pinatay po nila ang nanay ko. Gusto po nila akong patayin. Nakatakas po ako. Pero hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Wala po akong pera. Wala po akong kasama. Walang bakas ng pagkabigla sa boses ni Dante. Mukha siyang kontrolado. Napaka-propesyonal. Nasaan po kayo ngayon, Dalisay? Sabihin po ninyo ang pinakamalinaw na pangalan ng lugar o kalye. Lumingon ako sa cashier. Saan po ito? Anong pangalan po ng kalye ito? Kalye Maharlika. Minimart Liwanag. Mabilis na sagot ng cashier. Inulit ko ang address kay Dante. Pakinggan mo ako ng mabuti. Dalisay, sabi ni Dante sa isang matigas na tono ng pag-uutos. Huwag kang lalabas sa minimart na iyan. Humingi ka ng pahintulot sa cashier na magtago sa loob ng bodega nila sa likod. Ilak mo ang pinto mula sa loob. Huwag mong bubuksan ang pinto para sa sinuman maliban sa akin. Darating ako doon sa loob ng 15 minuto. Naiintindihan mo ba? Opo, naiintindihan ko po. Sagot ko habang umiiyak. Ibinigay ko ang cellphone sa cashier, gamit ang 2 kamay na magkasama at nagmamakaawa. Sir, pwede po bang makitago sa bodega sa likod? Baka po hinahanap ako ng mga nagnakaw sa akin sa labas. Papunta na po ang kapatid ko para sunduin ako dito.
Agad na tumango ang mabait na binata. Lumabas siya mula sa cashier at iginaya ako patungo sa isang kahoy na pinto sa pinakalikod ng minimart. Binuksan niya ang pinto para sa akin. Pasok po kayo dito, ate. Ito po ang aming bodega. Pwede niyo pong ilak ang pinto mula sa loob. Magbabantay po ako sa harap. Kung may taong kahina-hinala na pumasok, sasabihin ko na hindi ko po kayo nakita. Salamat po. Sana po pagpalain kayo ng Diyos sa kabaitan niyo. Taos-puso kong sabi, bago pumasok sa madilim na kwarto na amoy karton. At alikabok, pinaikot ko ang susi mula sa loob, hanggang sa marinig ang tunog ng click. Umupo ako nang nakayuko sa sulok ng kwarto. Yakap ang dalawang tuhod sa pagitan ng mga tambak ng instant noodle box. Masikip ang kwartong ito, ngunit sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang party, medyo naramdaman ko ang kaligtasan. Umiyak ako ng tahimik. Nilulunod ang sarili ko sa kalungkutan na biglang nagbago sa loob lang ng wala pang 24 oras. Nawala ang nanay ko. Nawala ang asawa ko. Nawala ang bahay ko. At ngayon ang buhay ko ay nagtatago sa sarili kong bayan. Ang oras ay tila napakabagal. Binilang ko ang bawat segundong lumipas. Umaasa na ang lalaking nagngangalang Dante ay tutuparin ang kanyang pangako na darating para iligtas ako mula sa bangungot na ito. Eksaktong 5 minuto pagkatapos, isang mahina at regular na katok ang narinig mula sa pinto ng bodega kung saan ako nagtatago. 3 mabilis na katok na sinundan ng 2 mabagal na katok. Hindi iyon galing sa empleyado ng minimart. Mabilis na muling tumibok ang puso ko. Dalisay, si Dante ito. Buksan mo ang pinto. Ang malalim na boses na alam ko ay mahina na narinig mula sa likod ng pinto. Sa natitirang lakas na mayroon ako, tumayo ako at pinaikot ang susi. Nagbukas ang pinto ng may pag-ingay. Inilantad ang matangkad na figura ni Dante. Tinanggal niya ang kanyang itim na Amerikana. Ngayon ay nakasuot na lang siya ng madilim na kulay na polo na may manggas na nakatiklop hanggang siko. Ipinapakita ang kanyang matitibay na braso. Ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon. Ngunit, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang determinasyon na kakaiba na nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng kaligtasan. May hawak siyang makapal na jacket sa kanyang kamay. Agad na isinuklob ni Dante ang makapal na jacket sa balikat ko para takpan ang aking marumi na damit at pigilan ang matinding lamig. Kailangan na nating umalis ngayon. Ang kotse ko ay nasa likod ng minimart. Huwag kang masyadong magsalita hanggat hindi pa tayo nakarating sa ligtas na lugar. Tumango lang ako ng masunurin. Tumalikod si Dante at nagpasalamat habang isinisingit ang ilang daang libong piso sa kamay ng cashier ng minimart. Na natulala, nang makita si Dante, saka kami lumabas sa likod na pinto, patungo sa isang itim na SUV na nakabukas na ang makina. Binuksan ni Dante ang pinto ng pasahero para sa akin. Sinigurado na nakapasok ako. Saka siya mabilis na umupo sa upuan at inapakan ang gas. Ang biyahe ay naganap sa nakakapanindig balahibong katahimikan. Mabilis na umandar ang kotse sa tahimik na kalsada ng gabi. Lumabas sa sentro ng lungsod patungo sa mas madilim at mabundok na lugar sa labas. Sumandal ako sa malamig na bintana ng kotse. Nakatingin sa sarili kong refleksyon na mukhang napakalungkot. Natuyo na ang luha ko. Nagiiwan ng sakit sa aking mga mata at pakiramdam ng kawalan sa aking dibdib. Ang isip ko ay puno ng ngiti ng asawa ko habang inaabot sa akin ang lason. Humigit kumulang 40 minuto pagkatapos. Pumasok ang kotse sa isang maputik at mabatong kalsada na liblib at huminto sa harap ng isang simpleng bahay na napapalibutan ng matataas na pader. Ang bahay ay mukhang madilim mula sa labas, hindi kapansin-pansin. Bumaba si Dante at binuksan ang gate, ipinasok ang kotse sa garahe at isinarang muli ang gate. Maligayang pagdating sa aking pinagtataguan, sabi ni Dante habang iginagaya ako papasok sa bahay. Ang loob ng bahay na ito ay napakaiba sa panlabas na anyo nito. Ang mga kwarto ay napakalinis, maayos, at nilagyan ng iba't ibang advanced computer equipment sa isang bahagi ng kwarto at mga tumpok ng folder ng dokumento sa kabilang bahagi.
Walang masyadong muebles, tanging isang mahabang leather sofa at isang matibay na kahoy na mesa. Itinuro ni Dante ang sofa. Umupo ka. Kukuha ako ng gamot para sa mga binti mo. Dahan-dahan akong umupo. Noon ko lang naramdaman kung gaano kasakit ang talampakan ng aking mga paa na puno ng mga hiwa dahil sa pagtakbo sa aspalto ng walang sapin. Hindi nagtagal. Bumalik si Dante na may dalang medical kit. Isang maliit na palanggana ng maligamgam na tubig at malinis na tuwalya. Lumuhod siya sa sahig sa harap ko. Isang posisyon na nakapagparamdam sa akin ng pagkapahiya. Sa buong buhay ko, maging ang asawa ko, ay hindi kailanman nagpakumbaba para alagaan ako. Nang hindi nagsasalita ng marami, itinaas ni Dante ang aking marumi na mga paa at inilagay ang mga ito sa kanyang kandungan na may tuwalya. Ang kanyang malalaking kamay ay napakabilis at maingat habang nililinis ang lupa at mga bato mula sa aking mga sugat gamit ang maligamgam na tubig. Sa kanilagyan ng antiseptic ointment na masakit, ngunit nakakapagpalamig. Sino ka ba talaga, Dante? Tanong ko sa nanginginig na boses. Sinira ang katahimikan sa pagitan namin. Hindi ka bahagi ng mga kaibigan sa negosyo ng asawa ko. Bakit mo alam ang tungkol sa nanay ko? Bakit mo ako tinulungan ngayong gabi? Ibinendisyon ni Dante ang mga binti ko ng gauze bago itinaas ang kanyang mukha at tinitigan ako. Ang kanyang matatalas na mata ay sumuri sa mukha ko sandali. Ako ay dating miyembro ng Special Forces. Pagkatapos kong magretiro, nang maaga ilang taon na ang nakalipas, nagtrabaho ako bilang isang private investigator na humahawak ng mga espesyal na kaso sa labas ng saklaw ng ordinaryong pulisya, mga kaso ng money laundering, corporate investigation, mga bagay na ganyan. Tumayo siya. Inilagay ang palanggana sa mesa at lumakad patungo sa maliit na kusina. Bumalik siya na may dalang 2 tasa ng kumukulong chamomile tea at inilagay ang isa sa harap ko. Kaya, ano ang kinalaman nito sa akin at sa nanay ko? Tanong ko muli. Sabik na malaman ang totoo. Kumuha si Dante ng isang makapal na folder mula sa kanyang desk at inilagay sa kandungan ko. 3 linggo na ang nakalipas. Ang iyong yumaong ina ay lihim na pumunta sa aking opisina. Ang iyong ina ay isang napakatalino na babae, dalisay. Nagsimula siyang maghinala na may hindi maganda sa daloy ng pera sa kumpanya na pinamamahalaan ng iyong asawa, si Reynaldo. Ilang proyekto ang naiulat na nalugi, gayong sa lohika ay dapat na kumikita ng malaki. Napalunok ako. Talagang masinop ang nanay ko sa usaping pinansyal. Hindi kailanman sinabi ni nanay sa akin ang kanyang hinala. Iyon ay dahil ayaw niyang mag-alala ka bago pa man siya magkaroon ng matibay na ebidensya. Bukod pa rito, alam ni nanay na mahal mo ang asawa mo? Kalmadong sagot ni Dante. Umupo ka sa upuan sa tapat ko. Inupahan ako ng nanay mo para magsagawa ng lihim na forensic investigation audit sa lahat ng ari-arian at aktibidad ng asawa mo sa labas ng bahay. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ko ang makapal na folder. Sa loob nito ay may 12 peking bank statements, mga litrato ng asawa ko kasama si Elena. At ang pinaka nakakagulat, mga litrato ng asawa ko sa iba't ibang underground casino at high-stakes illegal gambling dens. Ang asawa mo ay hindi lang isang negosyante, dalisay. Siya ay isang matinding adik sa sugal. Paliwanag ni Dante sa malalim na boses. 2 buwan na ang nakakaraan. Ipinusta niya halos lahat ng ari-arian ng kumpanya niya sa isang iligal na mesa ng sugal at natalo ng malaki. May utang siyang 50 bilyong piso sa isang napakawalang awang transnasyonal na sindikato ng loan shark. Ang sindikatong ito ay hindi tumatanggap ng pagpapaliban ng bayad. Kung hindi mababayaran ang utang sa loob ng itinakdang panahon, ang buhay ng asawa mo ang magiging kabayaran. Ang mga piraso ng impormasyon mula sa pag-uusap na narinig ko sa opisina ng asawa ko kanina ay nagsimulang magkabit-kabit upang makabuo ng isang nakakapanindig balahibong larawan. Naalala ko ang sinabi ni Elena tungkol sa araw na deadline. Nalaman ng nanay mo ang ebidensya ng utang na ito. 2 araw na ang nakakaraan. Patuloy ni Dante.
Galit na galit siya at binalak na bawiin ang lahat ng suporta sa pananalapi at isumbong ang asawa mo sa mga awtoridad sa kasong paglustay ng pondo ng kumpanya. Sa kasamaang palad, nalaman ng asawa mo ang plano ng nanay mo mula sa bug na inilagay niya sa telepono ng nanay mo. Muling bumuhos ang luha sa aking mga mata. Kaya, pinatay siya ng asawa ko bago pa man makasumbong si nanay. Dahan-dahang tumango si Dante. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagsisisi. Huli na ako, Dalisay. Nasa labas ako ng bayan nang kinokolekta ko ang huling ebidensya ng patayin ang nanay mo kagabi. Pinalitan ng asawa mo ang gamot sa puso ng nanay mo ng digitalis poison na nagdudulot ng artipisyal na atake sa puso. Napakalinis, napakahirap patunayan sa ordinaryong ospital. Narinig ko ang lahat. Bulong ko habang nakayuko. Ang kamay ko ay humawak sa gilid ng tasa ng tsaa, hanggang sa pumuti ang mga buto ng daliri ko. Nagtago ako sa aparador ng opisina niya. Narinig ko siya at si Elena na nagpaplano ng pagpatay sa akin. Sinabi ni Reynaldo na kailangan niya ang pirma ko sa harap ng notaryo bukas ng umaga para makuha ang certificate ng minahan ni nanay na nagkakahalaga ng trilyong piso. Lumapit si Dante. Matindi ang kanyang tingin. Tama. Iyan ang pangunahing dahilan kung bakit hindi kanya agad pinatay sa party kanina. Kailangan kanyang buhayin kahit hanggang sa malagdaan mo ang mga dokumento sa paglilipat ng assets sa harap ng iligal na notaryo na binayaran niya. Ang vault ng certificate ng minahan ay gumagamit ng napakahigpit na security system, nangangailangan ng fingerprint at live eye scan mula sa iyo. Pati na rin ang legal na nakasulat na pahintulot. Nanahimik ako ng matagal. Ang aking isipan, na dati magulo, ay ngayon ay nagsisimulang luminaw. Ang kalungkutan na mula pa kanina ay bumabalot sa akin ay dahan-dahang nawala, pinalitan ng iba pang bagay. Isang bagay na malamig, matalim, at nasusunog sa parehong oras. Galit. Inagaw ng asawa ko ang tanging tunay kong kaligayahan. Ang aking ina, para takpan ang kanyang sariling kasakiman. Niloko niya ako. Ipinagkanulo, at tinrato ako na parang bobong pon sa kanyang maruming laro. Inilagay ko ang tasa ng tsaa sa mesa, saka mahigpit na isinara ang folder na naglalaman ng mga ebidensya. Tiningnan ko ng diretso ang mga mata ni Dante. Tapos na akong umiyak. Tapos na akong maging isang masunuring at inosenteng asawa. Dante, sabi ko sa boses na mas stable at malamig kaysa sa dati. Kung hindi makukuha ni Reynaldo ang pera nang wala ako, ibig sabihin habang nagtatago ako dito, hindi niya mababayaran ang utang niya sa sindikato. Hindi ba? Nagbigay ng mahinang ngiti si Dante. Isang ngiti ng pag-aproba. Tama. Sisirain siya ng mga loan shark. Hindi. Mabilis kong tumanggi. Umiling. Nakatingin ng may determinasyon ang mga mata ko. Napakadali lang para sa kanya. Ayaw kong mamatay siya sa kamay ng iba. Gusto kong maramdaman niya ang tunay na pagkawasak. Gusto kong mawala sa kanya ang lahat bago siya mabulok sa kulungan dahil sa pagpatay sa nanay ko. Hindi ako tatakas at magtatago magpakailanman. Susugod tayo. Tinitigan ako ni Dante ng matagal. Sinusuri ang aking sinseridad. Saka siya tumango ng matatag. Kung iyan ang iyong kagustuhan, Dalisay, sasanayin kita. Bubuo tayo ng plano para lituhin siya. Nang gabing iyon, sa pinagtataguan na hiwalay sa labas ng mundo, sumumpa ako sa ngalan ng aking namatay na ina. Babayaran ng asawa ko ang bawat patak ng luha at dugo na dumaloy. Nagsimula na ang laro. At sa pagkakataong ito, ako ang mananalo. Ang sikat ng araw sa umaga na sumisilip sa siwang ng kurtina ng bintana ay nakakasilaw sa mga mata ko. Nagising ako ng humihingal. Mabilis na bumabataas ang dibdib ko. Sa loob ng ilang segundo, nakalimutan ko kung nasaan ako. Ngunit, ang sakit na gumagapang mula sa talampakan ng aking mga paa at ang nakakatakot na alaala ng nakaraang gabi ay muling bumagsak sa aking isipan na parang alon. Wala ako sa aking marangyang master bedroom. Nasa pinagtataguan ako ni Dante, isang lalaking kakilala ko lang nang wala pang 24 oras. Ngunit iniligtas niya ang buhay ko mula sa sarili kong asawa.
Dahan-dahan akong bumangon mula sa kama. Naramdaman ang paninigas at pananakit ng lahat ng kalamnan ng aking katawan. Lumabas ako mula sa guest room patungo sa sala. Ang malakas na amoy ng itim na kape at toast ay pumuno sa hangin. Sa sulok ng kwarto, nakaupo na si Dante sa harap ng kanyang computer screen. Nakasuot siya ng simpleng itim na t-shirt na nagpapatingkad sa kanyang matipunong tindig. Mabilis na gumagalaw ang kanyang mga daliri sa keyboard. Nakatutok ang kanyang mga mata sa mga hilera ng numero at data na hindi ko naiintindihan. Nang marinig ang aking mga yapak, lumingon si Dante. Mukha siyang sariwa. Tila hindi siya natulog sa buong magdamag. Itinuro niya ang maliit na dining table. Malapit sa kusina. May almusal para sa iyo. Kumain ka muna. Kailangan ng iyong katawan ng maraming enerhiya para harapin ang araw na ito, sabi ni Dante sa kanyang boses, na laging kalmado at may awtoridad. Dahan-dahan akong tumango at umupo sa kahoy na upuan. Pinilit kong nguya-nguya ang toast at inumin ang mainit na kape. At totoo nga, bahagyang bumalik ang lakas ko. Pagkatapos kong kumain, lumapit ako sa desk ni Dante at umupo sa bakanting upuan sa tabi niya. Sa desk, nakakalat pa rin ang mga dokumento ng nanay ko. Kagabi ay masyado akong pagod at emosyonal para basahin ang mga ito ng detalyado. Ngayon, sa mas malinaw na isipan, handa na akong suriin ang bawat maruming sikreto ng asawa ko. Ano ang natuklasan mo ngayong umaga? Tanong ko, habang nakatingin sa kanyang monitor screen na nagpapakita ng komplikadong financial graph. Itinigil ni Dante ang kanyang pagtatype at inikot ang kanyang upuan patungo sa akin. Sinusubaybayan ko ang paggalaw ng pera ng asawa mo sa loob ng nakaraang 3 buwan. Lahat ay patungo sa iisang konklusyon. Ang asawa mo ay nasa isang napakahirap na sitwasyon. Ang sindikato ng loan shark na humahabol sa kanya ay hindi ordinaryong grupo. Mayroon silang napakabrutal na track record kung hindi ibibigay ng asawa mo ang 50 bilyong piso sa loob ng wala pang 72 oras. Hindi sila magdadalawang isip na tapusin siya. Nanahimik ako at sinipsip ang impormasyon. Ang asawa ko, ang lalaking laging nakasuot ng mamahaling suit at may kaakit-akit na ngiti sa harap ng mga kamera ng business reporters. Lumabas na isa lang palang duwag na naghihintay ng kanyang pagpatay. Kung gayon, paano ang certificate ng minahan ng nanay ko? Tanong ko. Mas malamig ang boses ko kaysa dati. Kung kailangan niya ng pera na iyon, bakit hindi niya nalang agad ninakaw ang dokumento mula sa vault ng bahay namin? Kinuha ni Dante ang isang pulang folder mula sa tumpukan ng mga dokumento at binuksan ito sa harap ko. Ito ay isang kopya ng legal na habilin at kasunduan sa pagdeposito ng mga mahahalagang bagay ng nanay mo. Ang nanay mo ay isang napakatalino at maingat na babae. Alam na alam niya na hinahanap ng asawa mo ang kanyang ari-arian. Kaya, umupa ang nanay mo ng isang espesyal na deposit box sa International Bank na may pinakamataas na antas ng seguridad. Itinuro ni Dante ang isang mahabang talata na nakasulat ng bold sa dokumento. Tingnan ang mga kondisyon ng pagkuha ng pera. Ang deposit box ay hindi maaaring buksan gamit lamang ang pisikal na susi. Ang security system ng bangko ay nangangailangan ng iyong pisikal na presensya. Kailangan nila ng live retina scan, fingerprint matching, at ang iyong pirma sa harap ng notaryo na itinalaga ng bangko. Kung wala ang lahat ng iyon, ang certificate ng minahan na nagkakahalaga ng trilyong piso ay hindi kailanman mailalabas. Binasa ko ng maingat ang mga linya ng pangungusap na iyon. Kaya pala galit na galit si Reynaldo. Nang magulo ang plano niya kagabi, balak niyang ikulong ako ng buhay. Pilitin akong pumunta sa harap ng kanyang binayaran na notaryo. Pilitin akong buksan ang vault na iyon. Saka patayin ako pagkatapos niyang makuha ang certificate. Ang kanyang kasakiman ay talagang bumulag sa kanyang konsensya. Iyon ang pinakamalaking kahinaan niya. Sabi ko habang nakatingin sa mga mata ni Dante. Isang bagong lakas ng loob ang nagsimulang lumago sa aking dibdib. Hanggat ako ay nawawala, hindi niya maibebenta ang minahan na iyon. Patuloy siyang hahabulin ng sindikato ng loan shark. Patuloy na umaatras ang oras,
At ang kanyang panik ay tiyak na magpapabali-baliktad sa kanya. Tumango si Dante ng pagsang-ayon. Muling lumitaw ang isang mahinang ngiti sa kanyang labi. Tama. Ang panik ang pinakamalaking kaaway ng isang kriminal. Kapag naramdaman ng isang tao na napipilitan sila ng oras at banta ng kamatayan, hihinto ang kanilang lohika sa paggana. Gagawin ni Reynaldo ang lahat para hanapin ka, at doon natin siya sasamantalahin. Ngunit, biglang tumayo si Dante. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha at naging napakaseryoso. Lumakad siya sa gitna ng walang laman na kwarto at inanyayahan akong sumunod sa kanya. Bago tayo magplano para lituhin siya, may isang mahalagang bagay tayong kailangang tapusin. Sabi ni Dante habang nakatingin sa akin ng matalim. Hindi ka pwedeng manatiling biktima, na takot, dalisay. Ang asawa mo ay maaaring isang duwag. Ngunit siya pa rin ay isang lalaki, na may mas malaking lakas kaysa sa iyo. Kung sakaling magkamali ang plano natin, at kailangan mong harapin siya ng direkta, kailangan mong malaman kung paano ipagtanggol ang sarili mo. Hindi ako laging makakasama mo sa bawat segundo. Napalunok ako. Ang mga salita ni Dante ay makatuwiran. Bagaman ang pag-iisip ng pisikal na pakikipaglaban kay Reynaldo ay nakakapagsuka. Ano ang dapat kong gawin? Atakehin mo ako. Biglang utos ni Dante. Nagulat ako. Baliw ka ba? Hindi pa ako nakakasakit ng tao sa buong buhay ko. Paano ako sasalakay sa iyo? Hindi mahalaga sa asawa mo kung nakasakit ka na ng tao o hindi. Sasalakayin ka niya para patayin ka. Sagot ni Dante sa mapanuksong tono. Sadyang pinupukaw ako. Isipin mo na ang mukha ko ay ang mukha ng asawa mo. Isipin mo ang lalaking naglagay ng lason sa inumin ng nanay mo. Ang lalaking tumatawa kasama ang kanyang kabit. Sa gitna ng iyong pagdurusa, suntukin mo ako, dalisay. Nang marinig ang pampukaw na iyon, ang imahe ng sarkastikong ngiti ni Reynaldo kagabi ay muling lumitaw sa aking isipan. Ang galit na kumukulo sa aking dibdib ay biglang sumabog. Nang hindi nag-iisip, nang matagal, kinuyom ko ang aking kanang kamay at inihampas ito ng buong lakas patungo sa dibdib ni Dante. Sa isang napakasimpleng galaw. Sinalo ni Dante ang aking suntok gamit ang likod ng kanyang kamay. Saka pinaikot ang aking pulso at hinila ang aking katawan hanggang sa nawalan ako ng balanse at napahiga sa kanyang dibdib. Ikinalawit niya ang braso ko sa likod, hindi masyadong malakas para masaktan ako. Ngunit sapat na para hindi ako makagalaw. Masyadong mabagal at masyadong maraming emosyon ang ginamit. Bulong ni Dante. Malapit sa aking tainga. Mainit ang kanyang hininga. Ang emosyon ay maaaring magbigay sa iyo ng lakas. Ngunit ang emosyon ay nagpapahina rin sa iyong atake. Kailangan mong gamitin ang iyong utak, hindi lamang ang iyong galit. Binitawan ni Dante ang kanyang hawak at tinulungan akong tumayo ng tuwid. Sa loob ng sumunod na 3 oras, sinanay niya ako sa mga basic ng self-defense. Tinuruan niya ako kung paano kumawala, kung sakaling sakalin ang leeg ko mula sa harap, kung paano sumipa sa mahinang punto ng kalaban, at kung paano gamitin ang mga bagay sa paligid ko bilang armas. Pinagpapawisan ako ng husto. Sumisigaw sa sakit ang mga kalamnan ko at paulit-ulit akong bumagsak sa sahig. Ngunit, sa bawat pagbagsak ko, laging pinipilit ako ni Dante na bumangon muli. Hindi siya nagpakita ng awa habang sinasanay ako. At lubos akong nagpapasalamat dito. Kailangan ko ang kanyang katigasan para baguhin ang sarili ko mula sa isang mahinang asawa patungo sa isang babaeng mandirigma. Malapit na ang tanghali. Nakasandal kami sa sofa, humihinga ng humihingal. Inabutan ako ni Dante ng isang bote ng mineral water. Mabilis kang matuto. Puri ni Dante. Isang taos-pusong papuri na nagpainit ng kaunti sa puso ko. Ngayon na handa ka na sa pag-iisip at pisikal, pag-usapan natin ang plano. Kailangan nating magbigay ng isang napakagandang pain para sa asawa mo. Isang bagay na magpipilit sa kanya na lumabas sa kanyang lungga nang hindi nangahas na tumawag sa pulisya o sa kanyang mga tauhan. Tinitigan ko ang bote ng tubig sa kamay ko
iniisip ang tamang lugar para bitagin si Reynaldo. Bigla akong naalaala mula sa aking pagkabata. Isang napakaliblib na lugar na alam lamang ng aming pamilya. Alam ko ang lugar, sabi ko habang lumingon kay Dante. Kumikislap ang mga mata ko. Dahil sa natuklasan kong perpektong ideya, mayroon si nanay na isang lumang villa sa paanan ng bundok sa labas ng bayan. Ang villa na iyon ay matagal nang abandonado at hindi na nabibisita mula nang mamatay ang tatay ko. Alam ng asawa ko ang villa na iyon, ngunit napakaliblib nito sa gitna ng pine forest. Walang signal ng cellphone doon at napakabigat ng kalsada papunta doon. Iyon ay isang napakakapani-paniwala na pinagtataguan para sa isang asawang tumatakas at takot. Kinuha ni Dante ang isang digital map mula sa kanyang tablet at hinanap ang lokasyon na binanggit ko. Nasiyahan siya nang makita ang lokasyon. Napaka-perpekto ng lugar na ito, sabi ni Dante, na may mapanganib na tingin. Napakahiwalay. Kung magkagulo doon, walang kapitbahay ang makakarinig. Ito ay isang ideal na bitag. Gagawin natin na maniwala ang asawa mo na nagtatago ka doon mag-isa. Dala-dala ang kopya ng mahahalagang dokumento na kailangan niya para i-cash ang pera ng nanay mo. Ngunit paano natin maipararating ang mensahe sa kanya nang hindi niya mahihinala na ito ay isang bitag? Tanong ko nang naguguluhan. Kung direktang makikipag-ugnayan ako sa kanya, tiyak na susubaybayan niya ang posisyon ko at magpapadala ng maraming bayaran na mamamatay tao. Ngumiti si Dante nang may kahulugan. Muling umupo siya sa harap ng kanyang computer. Hindi tayo direktang makikipag-ugnayan sa asawa mo. Gagamitin natin ang isa pa niyang kahinaan. Tatawagan natin ang kanyang kabit. Ang opisina sa pinagtataguan ni Dante ay lalong lumamig papalapit ang hapon. Sa labas, nagsimulang mamuo ang mga kulay abo na ulap. Senyales ng malakas na ulan. Umupo ako sa tabi ni Dante. Nakatingin sa monitor screen na nagpapakita ng mga komplikadong computer code. Ginagawa ni Dante ang isang bagay na para sa akin ay napakagaling, ngunit nakakatakot din. Ni-hack niya ang communication network system ng cellphone ni Elena. Ang mga taong tulad ng asawa mo at ng kanyang kabit ay madalas na nag-iisip na napakatalino nila. Kaya binabalewala nila ang seguridad ng kanilang digital communication. Paliwanag ni Dante is R. Habang patuloy na nagtatype na ng mabilis. Nakuha ko na ang server ng messaging app na ginagamit ni Elena. Kaya kong magpadala ng mensahe sa numero ni Elena at gawing tila galing sa luma mong cellphone na naiwan mo sa bahay kagabi. Napatingin ako ng namangha sa kakayahan ng lalaki sa tabi ko. Hindi lang siya mahusay sa pisikal na pakikipaglaban, kundi isang henyo rin sa teknolohiya. Magsulat ka ng mensahe na nagpapakita na desperado ka, takot na takot, at hindi mo alam ang gagawin. Payo ni Dante. Gawin mong tila hindi mo pa alam ang tungkol sa kanilang relasyon. Tandaan, nagpapanggap si Elena na matalik mong kaibigan. Gamitin mo iyon. Sabihin mo sa kanya na handa kang ibigay ang lahat. Basta't hahayaan ka lang niyang mamuhay ng malaya. Huminga ako ng malalim. Nag-concentrate at kinuha ang keyboard mula sa mesa. Nagsimula akong maghabi ng mga salitang puno ng kasinungalingan. Gumulo ang pakiramdam ko habang tinatype ang pangalan ni Elena, ang babaeng dati kong itinuring na kapatid. Ang mensahe ay nagsasabing, Elena, tulungan mo ako. Si Dalisay ito. Nanghiram ako ng cellphone ng isang tao sa kalsada. Takot na takot ako. Kagabi, sinubukan akong patayin ni Reynaldo. Tumakas ako sa bahay. Nagtatago ako ngayon sa lumang villa ng pamilya ko sa paanan ng Bundok Pinus. Natagpuan ko ang sikretong dokumento ng nanay ko tungkol sa certificate ng minahan at dala ko ito. Pakiusap sa iyo. Pakiusap na pakiusapan mo si Reynaldo. Handa akong pirmahan ang paglilipat ng ari-arian na ito at ibigay ang lahat sa kanya. Basta't hiwalayan niya ako at mangako na hindi niya ako papatayin. Takot na takot ako, Elena. Pang-iwaag. Pakiusap. Huwag mong sabihin sa pulisya. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Pagkatapos kong basahin muli ang mensahe, pinindot ko ang send button. Agad na ginawa ni Dante ang ilang manipulasyon sa kanyang programa.
At sa loob ng ilang segundo, naipadala na ang mensahe. At nakatago na tila galing talaga sa luma kong numero. Naaktibo sa isang malayong lugar. Ngayon, maghihintay na lang tayo sa kanyang reaksyon, sabi ni Dante habang nakasandal sa upuan. Kung tama ang prediksyon ko, agad na magpapanik si Elena at ipapakita ang mensaheng ito sa asawa mo. At dahil malapit na ang deadline mula sa sindikato ng loan shark, hindi na magdadalawang isip ang asawa mo. Agad siyang pupunta sa villa ngayong gabi para hulihin ka at kunin ang dokumento. Magdadala ba siya ng maraming tauhan? Tanong ko nang nag-aalala. Umiling si Dante ng may kumpiyansa. Hindi. Ito ang kanyang madilim na sikreto. Kung magdadala siya ng masyadong maraming tao, mas malaki ang panganib na mabunyag ang sikreto ng pagpatay sa nanay mo. Bukod pa rito, siya ay isang napaka-arogante na lalaki. Inaakala niya na isa ka lang mahinang babae na umiiyak sa takot sa lumang villa. Inaakala niya na kaya kanyang harapin mag-isa o sa pinakamarami ay magdala ng isa o dalawang pinagkakatiwalaang bayaran na goons. Dumating ang gabi. Ayon sa aming plano, agad kaming naghanda ni Dante para pumunta sa lugar ng bitag. Isinilid ni Dante ang iba't ibang electronic equipment, maliliit na hidden cameras, isang portable projector, at ilang self-defense equipment sa kanyang malaking itim na backpack. Ako naman ay nagsuot ng mas komportable at praktikal na damit. Mahabang itim na cargo pants, makapal na leather jacket, at boots na binigay ni Dante. Ang mga damit na ito ay nagpapakaramdam sa akin ng mas malakas, malayo sa imahe, ng isang eleganteng babae na laging hinihingi ng asawa ko. Ang paglalakbay patungo sa lumang villa ay tumagal ng halos 3 oras. Malakas ang ulan na nagpapahirap at nagiging mapanganib ang daan patungo sa paanan ng bundok. Ngunit, napakahusay ni Dante sa pagmamaneho ng kanyang kotse. Tinagos ang makapal na hamog at ang madilim na pine forest. Habang lalong lumalalim kami sa kagubatan, lalong nagiging nakakapanindig balahibo ang kapaligiran. Walang ilaw sa kalsada. Tanging ang mga headlight lang ng aming kotse ang bumubugso sa kadiliman ng gabi. Sa wakas, dumating kami sa harap ng isang lumang gusali na may klasikong istilong pamana ng mga Espanyol. Ang villa ay mukhang madilim at nakakatakot. Ang mga puting pintura sa dingding ay nagbalat na. Ang mga ligaw na gumagapang na halaman ay bumabalot sa malaking bahagi ng bintana at ang harap na bakuran ay puno ng matataas na damo. Ang tunog ng hangin na humahagibis sa mga siwang ng mga puno ng pino ay parang mahabang ungol. Bumaba kami mula sa kotse. Inutusan ako ni Dante na itago ang kanyang SUV sa likod ng mga makakapal na puno sa likod ng villa, upang hindi mapansin ni Reynaldo ang aming presensya pagdating niya mamaya. Pagkatapos, dahan-dahan kaming pumasok sa lumang gusali sa pamamagitan ng likod na pinto. Ang hangin sa loob ng villa ay napakabaho. Amoy makapal na alikabok at bulok na kahoy. Lahat ng lumang muebles ay nasa lugar pa rin. Natatakpan ng mahabang puting tela na ngayon ay naging dilaw na. Agad na nagtrabaho si Dante ng napaka-episyente, gamit lamang ang maliit na flashlight. Naglagay siya ng ilang wireless surveillance cameras sa mga sulok ng kisame ng pangunahing sala. Direktang konektado ang mga kamera sa kanyang tablet computer. Pagkatapos ay inilagay niya ang portable projector sa isang kahoy na mesa sa sulok ng kwarto at itinutok ito sa isang blanko na puting dingding sa tapat ng pangunahing pasukan. Nagtago rin siya ng ilang maliliit na speaker sa likod ng mga kurtina ng bintana. Ano ang ipapalabas mo sa projector na iyan? Tanong ko ng pabulong habang nakatayo malapit sa kanya at may hawak na flashlight. Pinutol ko ang audio recording ng pag-uusap ng asawa mo at ni Elena na nakuha ko mula sa telepono ng nanay mo ilang araw bago siya namatay. Mahinang sagot ni Dante. Naglalaman ang recording na iyon ng pag-uusap kung saan umorder ang asawa mo ng nakamamatay na lason mula sa isang black market supplier at kung paano pinagtatawanan ni Elena ang plano ng pagpatay sa nanay mo. Ipapalabas natin iyon sa mismong sandaling pumasok siya sa kwartong ito. Ang psychological shock effect
ang sisira sa kanyang focus bago tayo umatake. Pagkatapos ng lahat ng teknikal na paghahanda, nagtago kami sa isang maliit na kwarto na dating nagsisilbing family library. Ang kwartong ito ay matatagpuan sa tabi mismo ng pangunahing sala na may bahagyang bukas na pinto upang masubaybayan namin ang paggalaw sa labas. Inilagay ni Dante ang kanyang tablet sa isang maliit na mesa. Ang screen ng tablet ay nagpapakita ng live recording mula sa hidden camera na may night vision mode na berde at maliwanag. Umupo kami sa malamig na kahoy na sahig at naghintay sa dilim. Ang orasan sa screen ng tablet ay nagpapakita ng 11 ng gabi. Ang katahimikan sa loob ng villa ay napakabingi. Tanging ang tunog lamang ng pagtulo ng tubig ulan mula sa butas na bubong ang bumubuo ng ingay. Kumakalam ang sikmura ko sa kaba. Paano kung hindi dumating si Reynaldo? Paano kung nalaman niya na ito ay isang bitag? At sa halip ay nagpadala ng isang hukbo ng bayaran na mamamatay tao. Nanginginig ako nang hindi sinasadya. Bigla kong naramdaman ang isang malaki at mainit na kamay na bumalot sa aking malamig na likod ng kamay. Lumingon ako at nakita ang mukha ni Dante sa madilim na liwanag ng screen ng tablet. "Huwag kang matakot," bulong ni Dante. Ang kanyang boses ay napakalambing. Napakakontra sa kanyang matigas na hitsura. "Nandito ako. Hindi ko hahayaan na saktan ka muli ng lintik na iyon. Ligtas ka sa akin." Ang simpleng pangungusap na iyon ay kahit papaano ay nagpababa sa bagyo ng panik sa aking ulo. Dahan-dahan akong tumango. Sinuklian ang kanyang hawak para kumuha ng lakas. Sakto hating gabi. Isang tunog ng makina ng kotse ang narinig mula sa malayo na bumabasag sa katahimikan ng pine forest. Ang nakakasilaw na sinag ng ilaw ng sasakyan ay tumagos sa mga siwang ng bintana ng villa na natatakpan ng kahoy na tabla. Huminto ang kotse sa mismong harapan ng bakuran na may malakas na tunog ng preno. Pinigilan ko ang hininga ko. Mabilis na tumibok ang puso ko hanggang sa umalingaw-ngaw sa tainga ko. Nakatingin kami sa screen ng tablet ng buong pag-iingat. Mula sa kamera na nakatutok sa harap ng bakuran, nakita namin ang pagbukas ng pinto ng kotse. 3 figura ng lalaki ang lumabas. Tinatagos ang malakas na ulan. Ang figura sa gitna ay isang lalaki na lubos kong kilala. Siya, si Reynaldo. Hindi na siya nakasuot ng kanyang marangyang Amerikana. Nakasuot siya ng makapal na leather jacket. Gusot ang buhok. At ang mukha niya ay mukhang napakatensyon at desperado. Sa kanyang kanang kamay, may hawak siyang malaking flashlight. Habang sa kanyang kaliwang kamay naman, ay may hawak siyang pilak na pistol. Ang 2 iba pang figura na kasama niya ay mga lalaking malaki at mataba. Mga bayaran na goons na may mabangis na mukha. Bawat isa sa kanila ay may dalang mahabang parang na kumikinang sa ilalim ng kidlat mula sa langit. Ang hitsura ng asawa ko ngayong gabi ay hindi naiiba sa isang walang awang mamamatay tao na nawalan na ng katinuan. Hindi na siya ang eleganteng lalaki na pinakasalan ko. "Dalisay, lumabas ka na ngayon," sigaw ni Reynaldo. Ang kanyang boses ay paos at umalingaw-ngaw sa buong tahimik na lumang villa. "Alam kong nasa loob ka. Ang kotse ng cashier ng Minimart na inupahan mo ay nasa likod. Huwag kang mangahas na makipaglaro ng taguan sa akin, bobong puta. Lumabas ka at ibigay mo ang certificate ng dokumento na iyon. At ipinapangako ko na papatayin kita ng mabilis at walang sakit." Kinagat ko ang ibabang labi ko nang mahigpit. Nang marinig ang boses niya na puno ng banta ng kamatayan, kumulo ang dugo ko. Hindi na nga niya sinubukan na itago ang kanyang masamang intensyon. Naramdaman niyang napakalakas niya. Naramdaman na isa lang ako maliit na daga na nakulong sa sulok ng kwarto nang walang labasan. "Kayo dalawa, halughugin ng taas," utos ni Reynaldo sa 2 bayaran niyang goons. "Huwag ninyo siyang hayaang makatakas. Kung makita ninyo siya, kaladkarin niyo siya sa harap ko ng buhay. Kailangan kong putulin ang mga daliri niya para masigurado na magsisisi siya dahil sa pagbasag sa akin ngayong gabi." Tumango ang 2 goons at nagsimula palang humakbang patungo sa paikot na hagdanan ng kahoy. Nang biglang lumiwanag ang buong kwarto,
Pinindot ni Dante ang trigger button mula sa kanyang tablet. Agad na umilaw ang portable projector na itinago namin sa sulok ng kwarto. Nagpapalabas ng matalim na ilaw direkta sa blanco. Naputing dingding sa harap ni Reynaldo. Kasabay nito, ang mga speaker na itinago sa likod ng kurtina ay nagpatugtog ng audio recording sa pinakamataas na volume. Ang boses ni Reynaldo, na na-record ilang araw na ang nakalipas, ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Kailangan ko ang lason na iyon ngayong gabi. Siguraduhin na ang lason ay walang iiwan na bakas sa bloodstream. Ang biyenan ko ay may history ng sakit sa puso. Gawin itong mukhang ordinaryong atake sa puso. Agad na huminto ang paglalakad ni Reynaldo at ng kanyang dalawang goons. Nagulat si Reynaldo. Ang kanyang mukha na dating pula sa galit ay ngayon ay namutla na parang bulak. Nanginginig ng husto ang flashlight sa kamay niya. Pinaikot niya ang kanyang katawan sa lahat ng direksyon. Hinahanap ang pinagmulan ng tunog na biglang nagbunyag ng kanyang pinakamalaking sikreto. Nagpatuloy ang recording. Sa pagkakataong ito, ay nagpapakita ng matinis na tawa ni Elena. Napakatalino mo, mahal. Pagkatapos mamatay ang matandang iyon, ang iyong iyakin na asawa, ay tiyak na lubos na magdudusa. Pipilitin na lang natin siyang bigyan ng pirma para sa paglilipat ng assets, tapos itatapon natin siya sa bangin. Sino dyan? Patayin niyo ang lintik na boses na iyan. Sigaw ni Reynaldo nang nagpapanik. Itinutok niya ang kanyang pistol sa blanko na dingding. Nanginginig ang kamay niya at nawalan ng kontrol. Dalisay! Anong ginagawa mo? Lumabas ka! Ito na ang oras. Itinulak ko ang pinto ng library at bumukas ito ng malaki. Lumabas ako mula sa dilim patungo sa maliwanag na pangunahing sala. Hindi na ako nakayuko. Hindi na ako umiiyak. Direkta kong tinitigan ang mga mata ng lalaking sumira sa buhay ko na may tingin na puno ng galit at lakas ng loob na hindi ko alam na mayroon ako. Nandito ako, Reynaldo. Sabi ko sa isang napakalamig at matatag na boses. Nilalampasan ang tunog ng recording na umiikot pa rin sa background. Nagulat ka ba? Akala mo ba ay luluhod ako sa paanan mo ngayong gabi at magmamakaawa ng tawad? Tiningnan ako ni Reynaldo na tila nakakita siya ng multo. Nakita niya ang aking panlabas na anyo na lubos na nagbago. Hindi na nakasuot ng marangyang damit na nakakaawa, kundi matibay nakasuot ang panlaban. Sumingkit ang mga mata niya, sinusubukang intindihin ang sitwasyon na biglang bumalik laban sa kanya. Nirecord mo ako? Singhal ni Reynaldo. Nanginginig ang boses niya sa pagitan ng galit at takot. Itinaas niya ang kanyang pistol at itinutok ito sa aking dibdib. Akala mo ba ay ililigtas ka ng basura na recording na ito? Nag-iisa ka dito. Dalisay. Walang pulis na darating sa liblib na kagubatan na ito. Papatahin kita. Kukunin ang dokumento na iyon. At susunugin ang lugar na ito hanggang sa maging abo. Hulihin ninyo siya. Sigaw ni Reynaldo na nag-utos sa kanyang dalawang goons. Agad na tumakbo ang dalawang dambuhalang goons patungo sa akin na may hawak na nakatutok na parang handang humampas ng kahit anong humarang sa kanilang daan. Ngunit bago pa man sila makalapit sa akin ng 2 metro, isang itim na anino ang bumulusok mula sa itaas ng balkonahe ng ikalawang palapag. Tumalon si Dante ng napakabilis. Lumapag sa pagitan ko at ng 2 goons. Nang hindi nag-aaksaya ng 1 segundo para magsalita, agad na naglunsad si Dante ng isang napakamamatay na counter-attack. Ang unang goon ay walang habas na inihampas ang kanyang parang patungo sa ulo ni Dante. Sa isang napaka-episyenteng galaw, yumuko si Dante para iwasan ang nakamamatay na paghampas. Saka humakbang pasulong at inihampas ang kanyang kanang siko ng buong lakas patungo sa panga ng goon. Narinig ang napakalakas na tunog ng nabasag na buto. Agad na umatras ang goon. Umikot ang kanyang mga mata at bumagsak ang kanyang malaking katawan sa kahoy na sahig nang walang anumang paglaban. Nang makita ang kasamahan na bumagsak sa loob ng ilang segundo, lalong naging mabangis ang pangalawang goon. Pahalang niyang inihampas ang kanyang parang tina-target ang tiyan ni Dante. Umurong si Dante para iwasan ang paghampas. Ngunit ang limitadong espasyo sa sala na puno ng lumang muwebles
ay naglimita sa kanyang paggalaw. Nakuha ng dulo ng parang ang manggas ni Dante. Nag-iwan ng medyo malalim na hiwa hanggang sa dumaloy ang sariwang dugo sa kanyang braso. Nang makita ang dugo na tumulo, tila huminto ang pagtibok ng puso ko. Gusto kong sumigaw. Ngunit nakasiksik ang boses ko sa lalamunan ko. Ngunit, ang sugat na iyon ay hindi nakahinto sa paggalaw ni Dante. Sa halip, tila lalong pinatalas ng sakit ang kanyang fighting instinct nang tangkain ng goon na hilahin ang kanyang parang para sa susunod na pag-atake. Sumugod si Dante. Nahawakan niya ang pulso ng goon gamit ang kanyang kaliwang kamay. Pinaikot ito nang napakabilis hanggang sa sumigaw sa sakit ang goon at nabitiwan ang kanyang armas. Sa sumunod na segundo, inilabas ni Dante ang kanyang tactical combat knife mula sa kanyang bewang at inihampas ang hawakan ng kutsilyo sa solar plexus ng goon. Ang direktang suntok na iyon ay nagpahinga sa ikalawang goon at napaluhod bago sinundan ni Dante ng isang malakas na sipa sa ulo na nagpahimatay sa kanya. Sa loob ng wala pang 2 minuto, ang 2 bayaran na goons na dala ni Reynaldo ay nakahandusay na walang silbi sa sahig. May dugo na tumutulo mula sa braso ni Dante. Ngunit ang lalaki ay nanatiling nakatayo ng tuwid na parang isang hindi malalabag na kuta. Ang kanyang matatalas na mata ay nakatingin ng diretso kay Reynaldo, nagbibigay ng aura ng napakamamatay na banta. Umurong si Reynaldo ng ilang hakbang hanggang sa bumangga ang kanyang likod sa kahoy na mesa. Ang kanyang mukha ay puno ng malamig na pawis at labis na pagkabahala. Nalaman niya na pumasok siya sa isang napakamamatay na bitag. Nanginginig ng husto ang kanyang kanang kamay na may hawak na pistol. Naglilipat-lipat ang baril sa pagitan ko at ni Dante. "Huwag kang lalapit!" Sigaw ni Reynaldo sa isang matinis at nakakaawang boses. "Bababarilin ko kayo!" Sumusumpa ako. "Napapatayin ko kayong dalawa." Humakbang si Dante ng dahan-dahan. Sadyang nagpo-provoke. "Barilin mo." Kung ang bala mo ay malampasan ng 1 centimeter, tinitiyak ko na ang kamay na ginagamit mo para hawakan ang armas na iyon ay mabibiyak sa 3 bahagi. Kitang-kita ang pagkadismaya sa mga mata ni Reynaldo. Alam niya na wala siyang kakayahan sa pagbaril, lalo na sa isang nanginginig na katawan. Nang ilihis niya ang kanyang tingin ng ilang segundo kay Dante, nakita ko ang butas na matagal ko nang hinihintay. Nang hindi pinapansin ang natitirang takot, mabilis akong humakbang papalapit sa lalaking sa loob ng 3 taon ay kasama ko matulog. Lumingon si Reynaldo pabalik sa akin nang nagpapanik. Ngunit bago pa niya muling maitutok ang kanyang armas, itinaas ko ang aking kanang kamay. Nang mataas at idinapo ang isang napakalakas na sampal sa kaliwang pisngi niya. Sapul. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw ng malakas. Ang lakas ng aking suntok na puno ng sakit ng puso, pagtataksil, at galit sa loob ng ilang araw, ay nagpabaligtad sa ulo ni Reynaldo. Nahulog ang pistol sa kanyang kamay, at bumagsak ng may kalansing sa kahoy na sahig. Natapilok siya sa sarili niyang mga paa, at napaupo ng nakakaawa sa sulok ng kwarto. Nakatayo ako ng matangkad sa harap niya. Nakatingin sa lalaking ngayon ay mukhang napakaliit at mahina. Hindi ko na nakikita ang figura ng isang karismatik na asawa. Nakikita ko lang ang isang duwag at sakim na mamamatay tao. Iyan ay para sa nanay ko. Bulong ko sa nanginginig na boses. Dahil sa matinding emosyon, sinipa ko palayo sa kanya ang pistol. Akala mo ba ay makukuha mo ang lahat mula sa akin? Akala mo ba ay mananahimik lang ako habang sumasayaw ka sa gitna ng aking pagdurusa? Nagkakamali ka. Reynaldo, hindi ka makakakuha ng isang kusing man mula sa pera ng nanay ko. Tiyak na malulungkot ang iyong sindikato ng loan shark. Hinawakan ni Reynaldo ang kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin na may halo-halong galit at takot. Baliw na puta ka! Hindi mo mapapatunayan ng anuman. Iligal ang recording na iyan. Hindi iyan tatanggapin ng korte. Sa mismong sandaling isinigaw niya ang mga salitang puno ng kawalan ng pag-asa. Isang napakalingaw-ngaw na tunog ng sirena ang narinig, na bumabasag sa katahimikan ng gabi sa kagubatan. Ang mga pula at asul na ilaw ay sumilaw sa dingding ng villa,
sa pamamagitan ng mga siwang ng bintana. Ang tunog ng 12-dosenang sapatos na may bota ay narinig na tumatakbo papalapit sa harap ng bakuran. Tama ka! Ang illegal na wiretap recording ay maaaring mahirap tanggapin sa ordinaryong korte, sabi ni Dante, na ngayon ay nakatayo sa tabi ko habang hawak ang kanyang sugatan na braso. Ngumiti siya ng sarkastiko nang makita ang lalong nawawasak na mukha ni Reynaldo. Ngunit ang forensic data na direktang ibinigay ko sa mesa ng hepe ng Division of Profession and Security ng PNP Headquarters ay napakaligal. Ipinadala ko na ang lahat ng ebidensya ng iyong gambling money flow, ang iyong mga pekeng dokumento, at ang ebidensya ng pagbili ng lason sa isang espesyal na unit na hindi mo kayang suhulan. Ang sirang pinto kanina ay ngayon ay puno ng 12-dosenang mga opisyal ng pulisya na nakasuot ng kumpletong taktikal na uniforme na may mahabang baril. Pumasok sila at agad na nagkalat upang palibutan si Reynaldo at ang kanyang 2 goons na nahimatay. Lumapit ang isang commander ng pulisya kay Reynaldo. Marahas na hinila ang kwelyo ng kanyang jacket at pinilit siyang tumayo bago posasan ang kanyang 2 kamay sa likod. Ginoong Reynaldo, ikaw ay inaresto dahil sa kasong murder, embezzlement of funds, at pagkakaugnay sa organized crime syndicate. May karapatan kang manahimik. Nagpupumiglas si Reynaldo. Sinusubukang kumawala mula sa hawak ng pulisya. Ngunit wala nang silbi ang kanyang lakas. Lumingon siya sa akin sa huling pagkakataon. Wala nang bakas ng kayabangan sa kanyang mga mata. Ang tanging nakikita ay ang iyak ng kawalan ng pag-asa ng isang lalaki na nawalan na ng lahat. Dalisay, patawarin mo ako. Pakiusap. Tulungan mo ako. Papatahin nila ako sa loob doon. Sigaw ni Reynaldo na umiiyak habang kinaladkad siya palabas ng villa patungo sa police car. Tahimik lang akong nakatingin sa kanyang pag-alis na may pakiramdam ng labis na gaan ng puso. Ang dambuhalang pasanin na ilang araw nang nakasakay sa aking balikat ay sa wakas ay nabunutan. Napanatili ang katarungan. Ang aking ina ay sa wakas ay makakapagpahinga na ng payapa. Hinawakan ni Dante ang aking balikat. Nang malumanay, lumingon ako at nakita ang dugo na lumalabas sa kanyang polo. Nang hindi nagsasalita ng anuman, pinunit ko ang ibabang bahagi ng jacket na suot ko. Saka ibinalot ang tela sa kanyang braso. Nang mahigpit upang pigilan ang pagdurugo. Salamat Dante. Bulong ko, ng taos-puso, ang luha ng kaginhawaan ay dumaloy sa aking pisngi. Tinupad mo ang iyong pangako. Iniligtas mo ako. Ngumiti si Dante ng mainit. Isang ngiti na hindi ko pa nakita dati. Tayo ang nagligtas sa isa't isa, Dalisay. Mas malakas ka kaysa sa akala mo. Nang gabing iyon sa gitna ng pine forest na binubuhusan ng malakas na ulan, ang aking bangungot ay sa wakas natapos. Nagsimula na ang isang bagong kabanata sa aking buhay. Ang kahoy na martilyo sa kamay ng punong hukom ay pinukpok ng 3 beses. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa siksikang courtroom, nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang mahaba at nakakapagod na proseso ng paglilitis. Umupo ako sa pinakaharap na hanay, nakasuot ng eleganteng itim na damit, nakikinig ng maingat sa bawat salita na lumabas sa bibig ng hukom. Nakasubsob ang ulo ni na Reynaldo at Elena sa upuan ng akusado. Ang kanilang mga mukha ay mukhang napakaputla at payat. Nawala ang lahat ng karangyaan na dati nilang ipinagmamalaki. Dahil sa lahat ng konkretong ebidensya na nakalap ni Dante, kasama ang testimonya ng mga independenteng forensic expert na muling nag-eksamin sa bangkay ng aking ina. Ang korte ay walang anumang pagdududa. Pareho silang nahatulan ng pagkakakulong ng habang buhay nang walang posibilidad ng parol. Hindi lang iyon, ang intelligence data na nahak ni Dante ay nagawa ring gabayan ng pulisya upang ganap na buwagin ang sindikato ng Loan Shark na nagbabanta sa buhay ni Reynaldo. Ang pagkawasak ng aking mga kaaway ay naganap ng buo at walang awa nang igiya ng mga opisyal si Reynaldo palabas ng courtroom. Huminto siya sandali sa harap ko. Hindi siya nangahas na tumingin sa aking mga mata. Nakayuko lang siya, nanginginig ang kanyang balikat, bago siya sa wakas ay kinaladkad ng mga opisyal
patungo sa malamig na selda ng bilangguan, kung saan niya gugugulin ang nalalabi niyang buhay. Tiningnan ko ang kanyang pag-alis. Nang hindi na nararamdaman ang galit, ang aking damdamin para sa kanya ay tuluyan ng namatay. Pinalitan ng kapayapaan na matagal ko nang hindi nararamdaman. Matapos ang paglilitis, agad kong hiniling sa aking driver na dalhin ako sa huling pahingahan ng aking ina. Napakaliwanag ng langit ngayong hapon. Dahan-dahang humihip ang hangin, dala ang amoy ng nakakapagpakalmang bulaklak ng Cambodia. Lumuhod ako sa tabi ng bunton ng lupa na puno pa rin ng sariwang bulaklak. Hinaplos ko ang lapida na nakasulat ang pangalan ng aking ina. Darmi, nang may pagmamahal. Inay. Bulong ko ng mahina. Hinayaan ang luha ng pangungulila na bumuhos sa aking pisngi. Nagawa na po ni Dalisay. Nakuha na po ng mga masasamang tao ang kanilang kabayaran. Hindi na po kailangan mag-alala si inay. Ipinapangako po ni Dalisay na pangangalagaan ang lahat ng ipinagkatiwala ni inay at magiging matibay na babae tulad ng inaasahan ni inay. Mahal na mahal po ni Dalisay si inay. Umiyak ako ng matagal doon, inilabas ang lahat ng natitirang kalungkutan at trauma na nakasiksik pa rin sa aking dibdib. Ito ay iyak ng ginhawa, isang proseso ng paglilinis ng kaluluwa na naghanda sa akin na humakbang pasulong upang salubungin ang isang bagong kinabukasan. 1 taon ang lumipas. Mula ng araw ng hatol ng korte, ang oras ay talagang naging pinakamabisang lunas sa sugat. Opisyal na akong nagmana ng lahat ng kumpanya at ari-arian na naiwan ng aking ina. Ngunit, napagtanto ko na anuman ang halaga ng pera ay hindi kailanman makakabili ng kaligayahan kung hindi ito gagamitin para sa mabuting layunin. Ayaw kong gastusin ang aking oras sa pagpapakasaya lamang sa marangyang bahay na puno ng masasamang alaala ng aking nakaraan. Sa makatuwid, ganap kong binago ang malaking bahay kung saan ako dati pinagtaksilan at binago ang layunin nito. Isang malaking signboard ang matibay na nakalagay ngayon sa harap ng pangunahing gate ng Pundasyon Dalisay. Nagtatag ako ng isang sentro ng proteksyon, legal na tulong, at pagsasanay sa pagiging self-reliant sa ekonomiya, na partikular para sa mga kababaihan na biktima ng karahasan, sa tahanan, at financial manipulation ng kanilang mga asawa. Ginamit ko ang lahat ng mapagkukunan na mayroon ako upang masigurado na wala ng kababaihan ang makaramdam na nakulong, mahina, at walang kapangyarihan tulad ng nangyari sa akin noon. Ngayong hapon, ang likod-bahay ng Dalisay Foundation ay puno ng tawanan ng mga bata at mainit na pag-uusap ng mga kababaihan na nag-aaral maghabi at gumawa ng mga handicrafts. Naglalakad ako sa paligid, binabati sila isa-isa, nagbibigay ng yakap at inspirasyon. Ang makita ang ngiti sa kanilang mga mukna, dahan-dahang gumagaling mula sa trauma, ay nagbibigay ng kasiyahan at kaligayahan na hindi matutumbasan sa aking puso. Huminto ang aking mga yapak nang makita ko ang figura ng isang matipunong lalaki na nakatayo malapit sa pinto ng salamin ng security room. Nakasuot si Dante ng maayos na polo na may maliit na communication device na nakakabit sa kanyang tainga. Nagbibigay siya ng instruksyon sa ilang security guards na nakauniporme na nagbabantay sa lugar ng foundation. Matapos ang insidente sa villa ng gabing iyon, hiniling ko sa kanya na huminto sa pagiging isang mapanganib na freelance investigator at inalok siya ng posisyon bilang Head of Main Security sa Dalisay Foundation. At sa lahat ng ari-arian ng aking kumpanya, agad siyang pumayag. Sa loob ng nakaraang 1 taon, ang aming relasyon ay lumago ng higit pa sa simpleng trabaho sa pagitan ng kliyente at tagapagtanggol. Laging nasa tabi ko si Dante sa mga pinakamahihirap na panahon ng aking paggaling. Siya ang mapagpasensyang nakikinig kapag nagigising ako dahil sa bangungot. At siya ang matibay na pader kapag kailangan ko ng sandalan. Ako ang nag-alaga sa sugat sa kanyang braso hanggang sa gumaling ito ng walang bakas. At siya ang nag-alaga sa sugat sa aking puso hanggang sa makangiti akong muli ng malaya. Ang kanyang kabaitan na nakatago sa likod ng kanyang matigas at protektibong pag-uugali ay nagpahulog sa akin ng loob sa pinakataos pusong paraan. Lumingon si Dante nang mapansin niya
na tinitignan ko siya mula sa malayo. Nagbigay siya ng senyas sa kanyang mga tauhan na lumayo. Saka lumapit sa akin na may mainit na ngiti na madalas nang nakikita sa kanyang mukha. Lahat ng security systems ay nasuri na at normal ang takbo. Miss Director! Ulat ni Dante sa mapanuksong tono. Mahina akong tumawa at dahan-dahang hinampas ang kanyang malapad na dibdib. Tigilan mo ang pagtawag sa akin yan kapag tayo lang dalawa, Dante. Pinaparamdam mo sa akin na matanda na ako. Hinawakan ni Dante ang aking kamay. Ang kanyang magaspang ngunit mainit na mga daliri ay mahigpit na humawak sa aking mga daliri. Tinitigan niya ang aking mga mata nang may tingin na puno ng pagmamahal at malalim na pag-ibig. Mukha kang napakasaya ngayong araw, Dalisay. Napakabilis na lumalago ang foundation na ito. Tiyak na ipagmamalaki ka ng nanay mo ngayon. Hindi ito magiging posible kung wala ka. Taos-puso kong sabi, hinaplos ang kanyang pisngi ng malumanay. Hindi mo lang iniligtas ang buhay ko, kundi ibinalik mo rin ang buhay ko sa akin. Huminga si Dante ng malalim, saka bigla niyang kinuskos ang bulsa ng kanyang pantalon at inilabas ang isang maliit na asul na kahon ng pelus. Mabilis na tumibok ang puso ko nang buksan niya ang kahon. Ipinakita niya ang isang napakasimple, ngunit napaka-eleganteng singsing na may brilyante. Hindi siya lumuhod ng sobra. Nakatayo lang siya sa harap ko na may pagmamahal na malinaw, na makikita sa lahat ng kanyang kilos. Hindi ako magaling sa mga romantikong salita. Dalisay, sabi ni Dante. Medyo nanginginig ang kanyang boses dahil sa kaba. Isang bagay na napakabihira sa isang malakas na lalaking tulad niya. Ngunit may isang bagay akong alam, nang sigurado. Gusto kong gugulin ang nalalabi kong buhay para protektahan ka, suportahan ka, at mahalin ka, araw-araw. Magpapakasal ka ba sa akin? At bubuuin natin ang ating kinabukasan ng magkasama? Agad na bumuhos ang luha ng kaligayahan sa aking mga mata. Hindi ito isang marangyang proposal sa isang 5-star restaurant, tulad ng naranasan ko noon, kundi isang simple, tapat, at puno ng tunay na pag-ibig na proposal sa lugar na pinakamakabuluhan para sa aming dalawa. Tumango ako ng walang pag-aalinlangan. Opo, Dante. Gusto ko. Ngumiti si Dante nang napakalaki. Isang ngiti ng labis na kaluwagan. Isinuot niya ang singsing sa aking hintuturo. Tamang-tama ang sukat. Pagkatapos, hinila niya ako sa kanyang mahigpit at mainit na yakap. Nagbigay ng isang malumanay na halik sa tuktok ng aking ulo. Sinuklian ko ang kanyang yakap nang hindi hihinto. Isinandal ang aking ulo sa kanyang dibdib. Nakikinig sa tibok ng kanyang puso, nakaayon ng tibok ng aking puso. Pagkalipas ng ilang buwan, matapos mapawalang bisa ng korte ang kasal namin ni Reynaldo, sa pamamagitan ng annulment, nagdaos kami ng isang napakasimpleng seremonya ng kasal sa hardin ng Pundasyon Dalisay. Dinaluhan ito ng malalapit na kamag-anak at lahat ng mahuhusay na kababaihan na bahagi ng pundasyon. Nakasuot ako ng simpleng puting damit na elegante, nang walang sobrang pampaganda. Nang banggitin ko ang aming sagradong pangako sa harap ni Dante, alam kong sa pagkakataong ito ay hindi ako niloloko. Natagpuan ko na ang aking tunay na pag-ibig, isang bayani na dumating nang ako ay nasa pinakamababang punto. At tinulungan akong bumangon upang maging isang babae na hindi na kailanman masisira. Ang aking madilim na nakaraan ay sarado na at ngayon ay naglalakad ako sa isang landas na nililiwanagan ng pag-asa at walang hanggang kaligayahan.